Amen, amen. Minsan pa nga po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Pakikamusta niyo po yung inyong mga katabi. Sige nga po, sabihin niyo, kamusta po kayo? Amen, hallelujah. Sino po dito pinagpala ng Panginoon? Amen, amen. Lahat po ng pinagpala, tayo po. Amen. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, samahan mo po kami, Panginoon, sa pakikinig namin ng salita mo. At dalangin namin ang banal mong Espiritu, Panginoon, na siyang patuloy na kumilos. Sinasaway namin anumang uri ng lahat ng gawa ni Satanas para hindi namin maunawaan ang salita mo. Sa pangalan ni Jesus, sinasaway namin. In Jesus' name. Salamat po sa kalayaan at ang banal mong Espiritu, Panginoon, na siyang patuloy na kumilos sa amin. Salamat po sa iyong papuri, sa iyong pagsamba. Sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. Amen. Pwede na po tayong makaupo, mga kapatid. So ngayon, sa araw na ito, may pamagat po na no condemnation. Sino po dito nakaranas na po ng paghusga? Hinusgahan ka na. No? Hindi pa nila alam yung lahat ng bagay, hinusgahan ka na. No? Alam niyo, ang mundo ganyan eh. Yung punong-puno ng paghusga. Di po ba? Punong-puno ng paghatol. Pag may nagawa ka, mas mabilis silang umatol kaysa dun sa mga bagay mong nagawang mabuti. Tama po ba yun? Ganun ang mundo eh. At sino po dito nakaranas ng bagay na yon? Na nakalimutan ng maraming tao, yung mga nagawa mong mabuti at nakita nila yung ginawa mong masama. Lahat naman nagkakamali, di po ba? Tapos ang bilis ng tao ng paghusga. Masamang ugali niyan. Chismoso yan. Chismosa yan. Di po ba? Yun po, ibig sabihin, ang mundo ay maraming paghusga na ginagawa sa tao. Ano yung maganda? Sa Panginoon, walang paghusga. Kapatid, ang Panginoon di nanghusga. Hindi siya umahatol. No? Hindi siya umahatol agad. Yun. Sabi ko nga, ito po'y may pamagat na no condemnation. Kung mayroon kayong mga Bible, at ako naniniwala na mayroon kayo. Mayroon po ba kayong mga Bible, mga kapatid? Kung wala kayong Bible, benta nyo yung bahay nyo. Bili kayo ng Bible. Sabi ni Pastor Proceso Marcelo, na mayapang pastor. Ganun po kahalaga ang Bible. Ganun po. At sa ating doktrina, sino dumadalo ng Bible study? Unang-una doon, ang salita ng Diyos. Amen? Ang Biblia. So doon natin pinakikita po na ang kahalagahan ng salita ng ating Panginoon. Higit pa po yan sa silver and gold. Higit pa yan sa kayamanan. Yung Biblia yung hawak. Kaya po, kung mayroon po kayo ng mga hawak na higit pa sa silver and gold, yung inyong mga Bible, buksan niyo po yan sa John 1, chapter 8, verse 1 hanggang 11. Basahin po natin. Sabi po dyan ay ganito. Okay? Si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Kinabukasan, maaga pa'y nagbalik na siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat ng mga tao. Umupo siya at nagsimulang magturo. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga pariseyo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Iniharap nila ito sa karamihan at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalo niya. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat hatulan hanggang mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo? Tinanong nila ito upang subukin siya. At nang may maiparatang sila laban sa kanya. Ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Patuloy sila sa pagtanong, kaya tumayo si Jesus at nagsalita. Ang sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Na marinig nila iyon, sila'y isa-isang umalis. Simula sa pinakamatanda, iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, nasaan sila? Wala bang humatol sa iyo? Wala po, Ginoo, sagot ng babae. Sabi ni Jesus,
hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na mula ngayon at huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Amen. Pinagpala po ng Diyos ang pagbasa ng salita. Sabi ko nga, ang mundo ay punong-puno ng paghatol. Sa ating pong binasa, mayroon po tayong makikitang 3 uri ng tao. No, diyan po sa ating binasa. Mayroon po yan 3 uri ng tao. Una, ang mga taong may hawak ng bato para humusga sa taong nagkasala ng pangangalo niya at pakikiapid. Pangalawa, ang babaeng babatuhin dahil sa kanyang nagawang pagkakasala. At ang pangatlong tao na makikita po natin dyan ay yung tao na may karapatang bumato at humusga dahil wala siyang pagkakasala, ngunit hindi siya nagbuhat ng kamay sa babaeng nagkasala. Sino yan? Ang ating Panginoong Hesus. At sa kanya, mga kapatid, sabi ko nga po, walang kahatulan, no condemnation sa ating Panginoon. Walang paghatol, walang pagkondena sa ating Panginoong Hesus. Ngayon, i-dissect natin, himay-himayin natin, no? Yung mensaheng ito. 3 lamang po, 3 bagay o katotohanan doon sa salitang no condemnation kay Jesus. Una, mga kapatid, kay Jesus, alam niya ang kasalanan mo, pero hindi kanya itatakwil. Sino dito nakaranas na ng pagtakwil? Kapatid, nakaranas na po ba kayo ng pagtakwil? Ako po nakaranas na niyan. Tinakwil. Di ba sabi ko sa inyo, sinipa ako. Sinipa ako palabas sa simbahan. Hindi ka na pwede dito. Makasalanan ka. Oh, ganun yun eh. Hindi ka na pwede dito. Marumi ka. Para saan ba ang simbahan? Yan ang tanong eh. Para saan ba ang simbahan? No? Pero kay Jesus, ganito po yan mga kapatid. Kay Jesus, alam niya ang kasalanan mo, pero hindi kanya itatakwil. Amen? Yun ang kagandahan dun eh. Alam niya, makasalanan tayo. Alam niya na nagkasala ka. Ang maganda sa Panginoon, yung ugali na yon. Hindi siya nagtatakwil. Ang tao ba ano? Nagtatakwil. Ngayon, basahin natin uli. Doon sa verse 3 hanggang 11. Ang haba, no? Basahin natin uli. Ay, upo ka nga, apo. Naiulo ko sa'yo. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo na may daladalang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Iniharap nila ito sa karamihan at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalo niya. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat siyang batuhin hanggang mamatay. Ang mga katulad niya, ang mga katulad niya, sabi, dapat mamatay. Ano naman ang masasabi mo? Sabi nila sa Panginoon. Tinanong nila ito upang subukin siya at nang may maiparatang lamang sa ating Panginoon. Ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Patuloy sila sa pagtatanong, kaya tumayo si Jesus at nagsalita, ang sino man sa inyo na walang kasalanan ay siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila iyon, sila'y isa-isang umalis. Simula sa pinakamatanda, iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Yumuko si Jesus at tumayo si Jesus at tinanong ang babae, nasaan na sila? Wala bang humatol sa iyo? Wala po, Ginoo, sagot ng babae. Sinabi rin ni Jesus, hindi rin kita hatulan, umuwi ka na at mula ngayon, huwag ka nang magkakasalang muli. Amen. Sabi ko nga po, yan si Jesus, walang pagtakwil. Ano po ba ang ano niyan? Una, dinala ng mga Pariseo yung babae para batuhin hanggang mamatay. Doon sa ating binasa. Ano daw ang sabi? Dinala ng mga tao at ng mga Pariseo ang babaeng nahuli sa pakikiapid o pangangalo niya. Akto, mga kapatid. No? Nahuli talaga. Ano gagawin para batuhin hanggang mamatay? No? Ano daw ang gagawin? Para batuhin hanggang mamatay. Sa batas po ni Moises, mga kapatid, yan talaga ang hatol sa ganyang pagkakasala. Kapag nakita at nahuli sa akto, mga kapatid, talagang babatuhin. Babatuhin hanggang mamatay. Kasi karumal-dumal po talaga yung pagkakasala na yon, ang pakikiapid at pangangalo niya. No, niloloko yung asawa. Ayaw po ng Diyos niyan talaga. No, so dito, sa makikita po natin,
Sa batas ni Moises, talagang ganyan ang hatol. No? Talagang babatuhin. Pero alam ni Jesus na nagkasala talaga ang babae. Bakit hindi niya inusgahan? Nangunsinti ba ang Panginoon? Yun ang tanong kinunsinti ba ng Panginoon? Mga kapatid, hindi. No? Alam ni Jesus na nagkasala talaga ang babae. Hindi sinabi ni Jesus na hindi siya nagkasala. Alam ni Jesus, tama lang na batuhin. No? Kasi yun yung batas na sinusunod ng mga Israelita. Pag nahuli sa pangangalo niya, babatuhin hanggang mamatay. Practice nila yun. Yun ang ginawa. Kaya nga yung babae hinuli. Bakit hindi humatol si Jesus? Bakit nga hindi inatulan ng babae? Sabi ko nga kanina, nakonsinti ba ng Panginoon? Hindi. No? Bakit? Kasi tingnan nyo, tingnan natin ang ginawa ni Jesus. Imbis na batuhin ng babae, sabi ko nga, kanya itong tinanong na, nasaan na sila? Wala bang humatol sa iyo? Sabi ng Panginoon. Napansin mo ba? Ito mga kapatid, napansin po ba natin, sa kabila ng pagkakasala ng babae, hindi siya itinakwil ni Jesus. No, hindi siya itinakwil ni Jesus. At alam ba ninyo, mga kapatid, na mali kasi, no? May mali po kasing, may maling sa gagawing pagbato sa babae. Ano mali, Pastor Romel? Yun nga, yun yung batas nila. Ano mali doon? May mali. Alam ni Jesus yun. Ano nga? Ano yung mali? Ito yung mali. Ito yung mali, mga kapatid. Sa Deuteronomy, balikan natin yung utos patungkol sa ganong kasalanan. Ang sabi ng Deuteronomy chapter 22, verse 22, kung ang isang lalaki ay matagpuang sumiping sa isang babae na may asawa, pareho silang papatayin. Nakita nyo? Pag nahuli, pareho silang papatayin. Asan ang mali? Mali. Bakit yung babae lang ang babatuin hanggang mamatay? Asan yung lalaki? Tama? Sabi na nyo, babae lang ang dinala. Asan yung lalaki? Nahuli pala sa akto. Pag nahuli sa akto, ibig sabihin, nandun yung lalaki at nandun yung babae. Anong nangyari? Merong naganap. May mali. Kasi pag binalikan natin, ang isang lalaki na ay matagpuang sumiping sa isang babae na may asawa, pareho silang papatayin. Asan yung lalaki? Bakit yung babae lang ang babatuhin hanggang mamatay? Dapat yung parehong papatayin. Di po ba? Pareho dapat papatayin. Mga kapatid, nakita ni Jesus. Selective. Dapat parehong patayin. No? Selective ang hatol, mga kapatid. Isa ang itinakwil at papatayin, pero wala ang isang nagkasala ng pakikiapid. Nasaan yung lalaki? Di po ba? So, may selective. Babae lang patayin. Isip ko nga meron kayang kapangyarihan yung lalaki? Politiko kaya yung lalaki? Mayaman kaya yung lalaki? Kilala kaya sa simbahan yung lalaki? Pariseo nagdala Kilala? Mga dalubhasa sa aralin. Sa aral, di po ba? Mga tagapagtun. Mga pariseo. Mga kapatid, nasaan? Naisip ko, sino kaya yung lalaki? Wala namang binanggit. Kaya naisip ko, habang ginagawa ko, yung kaya ay may kapangyarihan sa gobyerno. Kaya't yung babae lang ang makakatanggap ng hatol ng hanggang kamatayan. Asan yung lalaki? Di po ba, mga kapatid, yan nagpapakita na ang batas na pinaiiral nila may pagpili at may pagtangi. Nakita ni Jesus yun, mga kapatid. Yan ang tao, selective ang paghatol at pagtakwil. Pero kay Jesus, katarungan sa hindi patas na hatol. Ano daw kay Jesus? Katarungan sa hindi patas na hatol. Alam ni Jesus yun. Kasi dinala lang nila yung babae doon para Para talaga batuhin. At para subukin si Jesus kung anong gagawin nila para may mausga kay Jesus sa ating Panginoon. Hinahanapan nila ng butas ang ating Panginoon. Di kumibo ang Panginoon. Sumulat lamang sa lupa. Ang sabi ng mga Bible scholar, maari daw yung isinulat
ng Panginoon doon sa lupa ay yung mga kasalanan ng mga taong nandoon. Napansin nyo? Sumulat eh. Ano yung sinulat? Wala naman sinabi ang Biblia kung ano yung sinulat. Pero ang sabi ng mga Bible scholar, maaari ang sinulat kung ano ang kasalanan ng mga tao roon. Kaya sabi, sino ang walang kasalanan, maunang bumato. Kasi sinulat niya marahil, magnanakaw, mangungupit, marahil. Kasi wala namang binanggit ang Biblia na nagsulat si Jesus patungkol doon sa mga kasalanan ng mga nakapaligid. Marahil lamang po yun. No? Yan ang tao, napaka-selective ng paghatol at pagtakwil. Pero kay Jesus, sabi ko nga katarungan sa hindi patas na hatol. Hindi nila babatuhin. Hindi nila babatuhin ang isa. No? Ganon din kay Jesus, hindi dapat batuhin ng babae. Wala yung isa eh. Nakuha nyo? Wala yung isa. Mga kapatid, ganyan din kay Jesus, sabi ko nga, sa atin, no? Ganyan din si Jesus sa atin, makatarungan at hindi magtatakwil, mga kapatid. Tandaan, no? Tandaan kay Jesus, hindi niya ipinagtatanggol ang kasalanan, hindi kinukonsinti ng Panginoon ang kasalanan. Kanya lamang pinatatawad ang nagkasala. Makatarungan si Jesus. Napansin niyo ba yung pagiging makatarungan niya? Sabi ko, may pagpili ang tao selective. Pinili lang yung babae, dapat siya lang ang batuhin. Pero si Jesus hindi makatarungan. Kung meron dapat batuhin, dahil tama naman sa batas ni Moises, at yun naman ay batas na ibinigay rin ng Diyos, no? Dapat patayin yung pareho. Pero tingnan ninyo, makatarungan si Jesus. Amen? Amen? Mga kapatid, yan ang Panginoon. Makatarungan siya. Hindi pwedeng isa lang batuin. Dapat dalawa ang papatayin. Kung may papatayin kayo, dapat dalawa. Kung meron kayong hahatulan, dapat dalawa. Kung meron dapat itatakwil, dapat dalawa. Pero bakit ganon? Bakit isa lang? Kaya si Jesus, ano sabi niya? Sinakikita niya ang Panginoon makatarungan at hindi nagtatakwil sa taong nagkasala. Ano ginagawa ni Jesus? Nagpapatawad. Pag-unawa. At igagawad sa iyo ang katarungan. Kapatid, ang mundo, nagkakait ng katarungan yan. Pero si Jesus, nagbibigay ng katarungan. Dito, oo, nagkasala ang babae, mga kapatid. Walang kaduda-duda. Sabi ko nga po, ang Panginoon, hindi po niya kinonsinti ang pagkakasala. Hindi naman sinabi ng Panginoon, huwag niyong batuhin yan. Wala siyang pagkakasala. Hindi sinabi ng Panginoon yon. Kahit basahin po natin, hindi sinabi ni Jesus, huwag niyong babatuhin. Wala. Yumuko lang ang Panginoon at inahayaan niya kung sino ang unang babato. Kaya't ang sabi lang ng Panginoon, sige, kung sino ang walang pagkakasala, siyang unang bumato. Hindi ibig sabihin na walang pahintulot, na huwag niyong babatuhin. Hindi niya inawat. Ang sinabi lang ni Jesus, sino ang walang pagkakasala, siyang maunang bumato. Kung meron doon sa tingin niya, hindi siya nagkakasala, babatuhin yun. Di po ba? Hindi inawat ni Jesus. Mga kapatid, yan ay pagpapakita na ang Panginoong Hesus makatarungan at punong-puno ng awa at siya'y patuloy na nagpapatawad maging hanggang ngayon. Maging hanggang ngayon. Sino dito, sabi ko nga, nakatikim na ng paghatol? Nakatikim ng pagtakwil. At sari-saring pagbato ang inabot ninyo. Marahil lahat po tayo nakaranas niyan. Sari-saring pagbato ng mga taong nakapaligid sa atin na ang tingin nila sa kanilang mga sarili, hindi sila nagkakasala. Alam nyo, ang tao, ganon. Ang tingin sa sarili, hindi sila nagkakasala. Panginoon, hindi naman ako magnanakaw, siya magnanakaw Piso lang naman ang kinupit ko Siya 1,000. Nangupit ka pa rin. Di po ba? Minsan tinitignan natin ang pagkakasala doon sa degree, doon sa laki. Di kapatid, yung kasalanan, kasalanan. Maliit yan, pagkakasala pa rin yan. So kailangan pagpapatawad pa rin. Ano kapatid, ang Panginoon ganon? Magpapatawad siya. Sino dito nakaranas ng kabutihan ng Diyos? Yung sa kabila ng tayo ay nagkasala. Yan ang prayer kanina. Panginoon, sa kabila ng aming mga
karumihan. Sa kabila ng aming pagkaasala, pero hindi mo kami, hinusgahan. Yan ang Diyos. Hindi tayo husgahan. Kanya tayong patatawarin. No? Mapagpatawad kasi ang Panginoon eh. Kaya alam mga kapatid, tandaan natin, wag nating abusuhin ang awa at kapatawaran ng Diyos. Amen? Yun. Wag niyo aabusuhin. Ang Diyos totoo, mapagpatawad siya. So, doon muna tayo sa pagpapatawad. Ang sabi ng awit 103:12, ganito, kung paano ang Diyos magpatawad sa tao. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din naman iniaalis sa atin ang kasalanan. Ganun kalayo. No? Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon niya inilalayo sa atin ang kasalanan. Ang binabanggit diyan, inilalayo ng Diyos sa atin ang kasalanan. Kapatid, ibig sabihin po noon, ang Diyos punong-puno ng pagpapatawad. Nagkakasala, pero kapag tayo lumapit na sa Panginoon, agad tayong papatawan ng Panginoon ng kapatawaran. Yan ang Panginoon. Mga kapatid, yan si Jesus, hindi nagtatakwil sa nagkasala. Kanya itong pinatatawad. Taas ang kamay ng mga taong nakagawad, nakatanggap ng pagpapatawad ng Diyos. Lahat po tayo. Sino tayo para makatanggap ng kapatawaran ng Diyos? Mga kapatid, sa inyo bang pag-araw-araw na paggising, naisip nyo, Panginoon, sino ako para pag-ukulan mo ng awa at pagpapatawad? Sa kabila ng mga kasalanan kong ginawa, sa kabila ng ginawa ko sa tao. Pero sino ako? Mga kapatid, sa totoo lang, sino tayo para pag-ukulan ng Diyos ng kapatawaran? Naisip na ba natin yon? Naisip na ba natin kung gaano tayo karumi? Kapatid, ang dumi-dumi natin. Kinuha tayo ng Panginoon, hinango tayo ng Panginoon doon sa panahon na tayo madumi. Amen? Yan ang Diyos. Maunawain siya. Maunawain ng Panginoon sa tao nagkakasala. Ano dapat gawin lang ng tao? Lumapit. Lumapit kay Jesus. Pero pansinin niyo, ang babae hindi naman humingi ng tawad sa Panginoon. Napunan niyo? Nagsabi ba sa Panginoon ang babae na patawarin mo ako? Wala. Pero nakatanggap ng awa. Nakatanggap ng awa ang babaeng ito na nahuli sa pangangalo niya. Sa kabila ng siya'y nagkasala. Hindi pa bumibigkas ang bibig niya. Di po ba? Marahil nga talaga. Nakita ng Panginoon dito, mayroong naganap na injustice. Kasi asa ng isa. Di po ba? Asa ng isa? Kailangan maigawad, maipakita na ang Diyos patas. Kung humatol man, patas. Kung may mamamatay, dapat dalawa sila. Kung mayroon dapat hatulan, dalawa sila. Bakit isa lang ang dala-dala nyo? Kapatid, diyan nagpapakita na ang Diyos patas sa lahat ng nagkakasala. Di ba? Sarap isipin nung patas siya sa lahat ng nagkakasala. Di ba? Makatarungan, mapagpatawad. Pangalawa, kay Jesus, siya ay may karapatang, siya lang ang may karapatang bumato, pero hindi siya ang bumato. Bakit siya may karapatang bumato? Ay, hindi naman makasalanan si Jesus eh. Walang kasalanan si Jesus. Sa mga taong naroon, lahat po doon, lahat sila walang karapatang bumato. Pero si Jesus lamang ang may karapatang bumato. Kaya sabi ni Jesus, sino ang walang pagkakasala, siyang maunang bumato. Si Jesus lang ang pwedeng kumuha ng bato at igawad yung pagbato. Nakuha nyo? Pero hindi niya ginawa. Siya lang ang may karapatang umawak ng bato kung ipairalin yung batas ni Moises. Siya lang, ako lang ang kukuha ng bato at pupukulin kita. Pero hindi yung ginawa ng ating Panginoon. Hapunan niyo ba yun? Siya lang. Si Jesus lang ang may karapatang bumato sa mga taong naroroon. Yan ang ating Panginoon. Sabi ko nga, kay Jesus, siya lang ang may karapatang bumato, pero hindi siya bumato. Ang sino man sa inyo, sabi ng verse 7, ang sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya. Sa mga taong naroon, at ibig batuhin ng babae,
Sino lamang sa kanila ang walang kasalanan? Sabi ko nga po, si Jesus lang yon. Si Jesus lang ang walang kasalanan. Kung pag-uusapan kung sino ang may karapatang bumato, si Jesus lang ang may karapatan. Dahil wala siyang pagkakasala. Sabi ko nga rin po kanina, pero hindi siya humawak man lamang ng bato. Ang tanong, bakit? Bakit hindi bumato si Jesus? Pastor, mapagpatawad. Mapagpatawad ang Panginoon. Maunaway, hindi nagtatakwil. Ito yun. Bakit hindi siya bumato? Bakit hindi bumato si Jesus? Kasi yung batong ipupukol sa taong nagkasala. Dapat lang yun, di po ba? Batuin. At dapat si Jesus ang dapat bumato dahil siya lang ang walang pagkakasala. Yung batong ipupukol sa taong nagkasala ay sa kanya yan ipupukol. Alam ni Jesus yan. No? Sa kanya yan ipupukol. Lahat ng paratang, lahat ng kasalanan, ipupukol sa kanya. Ibabato sa kanya. Alam ni Jesus yon. Kaya nga siya naparito sa lupa Siyang walang pagkakasala, naparito sa lupa upang yung lahat ng pagkakasala ng mga tao, yung pagkakasala ng mga tao noon at yung pagkakasala natin ngayon at yung mga bata pang ipanganganak, yung kanilang magagawa pang mga pagkakasala, lahat yun ipinukul na sa Panginoon. Ako nyo ba yun? Pero yun yung bata, hindi pa pinanganganak at kung ipanganak at lumakian at magkasala. Kapatid, yung mga bata, kahit hindi mo turuan. Di po ba? Kahit hindi mo yan turuan magmura, magugulat ka, nagmumura yan. Kahit hindi mo turuan magsinungaling, magulat ka, nagsisinungaling. Pero mga kapatid, lahat yung pagkakasala ng tao, lahat ng magagawang pagkakasala ng tao, lahat yan ipinukul na sa Panginoon. Alam ni Jesus yon. Sabi ko nga, yung batong ipupukol sa taong nagkasala, ay sa kanya yun ipupukol. Lahat ng paratang ng kasalanang ipupukol sa kanya. Kay Jesus yun. Ang sabi na Isaiah 53, verse 5a, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Yun, alam ni Jesus yun. Alam ni Jesus yung mission niya. Anong mission ni Jesus? Anong mission ni Jesus, mga kapatid? Alam niyo po ba? Akuin yung ating mga kasalanan. Yan ang mission ni Jesus. Akuin yung ating mga kasalanan. Ulitin ko, sabi ng Isaiah 53, verse 5, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Ano ibig sabihin yan? Hindi ka hahatulan ni Jesus, kapatid, kasi hinatulan na siya para sa iyo sa krus. Bakit daw tayo hindi hahatulan? Kasi hinatulan na siya. Amen? Hinatulan na siya sa krus. Tanging gagawin na lamang ng tao ay magsisi, talikuran ang pagkakasala. Kapatid, hindi kanya itatakwil at babatuhin. Basta't tumalikod ka sa pagkakasala mo, pagsisiya ng pagkakasala, kapatid, hindi tayo husgahan ng Panginoon. Amen? Sa tao nga kahit na humingi ka na ng tawad uhusgahan ka pa rin Tama? Ang tao ganyan. Kahit humingi ka na ng tawad, uhusgahan ka pa rin. Pero sa Panginoon, Pag lumapit tayo sa Panginoon, agad-agad, nandun yung kapatawaran. No condemnation sa Panginoon. Walang pagtakwil, walang paghusga sa Panginoon. Amen? Walang judgment sa Kanya. Kasi may araw talaga ng paghuhukom. Tandaan natin, Baka mamaya isipin nyo, wala pang paghatol kay Jesus, hayaan na lang. Magkakasala na lang ako. Hindi, kapatid. May araw ng paghuhukom talaga. At alam ni Jesus yun. Alam ni Jesus yun. May araw ng paghatol. Sa ngayon, umiiral? Biyaya at habag. Kapatid, biyaya at habag. Pero wag natin samantalahin yung biyaya at habag na inibigay ng Panginoon.
Hindi yan susi para magpatuloy tayo sa pagkakasala. Kasi minsan akala natin susi na yung biyaya at habag ng Panginoon. Nabubuhay tayo, Pastor Romel, sa biyaya at habag ng Panginoon. Oo, totoo yun, pero hindi yan ang pahintulot para hindi tayo mamuhay ng may kabanalan at inuulit-ulit ng Biblia, mamuhay ang mga mananampalataya sa kabanalan. Oo, nagkakasala tayo. Oo, mahuhulog pa rin tayo sa pagkakasala. Pero ang bilis dapat ng mga paa natin at ang mga tuhod natin para lumuhod at tumingin ng tawad sa Panginoon. Hindi yan susi para tayo mabuhay sa pagkakasala. Nabubuhay tayo sa grace? Yes, nabubuhay tayo sa grace ni Lord. Sa biyaya, sa habag ng Panginoon. Pero kapatid, huwag mong abusuhin yung biyaya na yon ng Panginoon. Amen. Umubusuin. Hindi susi yung grace ni Lord para tayo magkasala uli. Katunayan, nagtuturo si Jesus. Amen? Mamaya pag-usapan natin. Roma chapter 8, verse 1. Kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa kay Kristo Jesus. Ano daw po? Wala nang kahatulan ang mga taong nakipag-isa kay Jesus. Pastor, nakipag-isa ako kay Jesus. Tinanggap po si Jesus, nakipag-isa ka. Kaya lang dapat panatiliin mo yung pakikipag-isa mo kay Jesus. Sino dito nananatiling nakikipag-isa kay Jesus? Alam niyo ba ibig sabihin ng manatiling nakikipag-isa kay Jesus? Kung si Jesus banal, dapat mananatili tayong banal at malinis. Nilinis na tayo ng Panginoon. Paano ka masasabing nakipag-isa kay Jesus kung hindi tayo malinis? Hindi ka nakipag-isa, nakipaghiwalay ka. Nakukuha niyo po ba? Tinanggap po si Jesus, tapos bumuhay ka pa rin sa dating pamumuhay, ang tawag doon, nakipaghiwalay. Hindi ka nakipag-isa. Kasi ang nakipag-isa, kung ano yung karakter ni Jesus, dapat yun ka. Kasi nakipag-isa ka. Si Jesus banal, dapat ang mga sumunod kay Kristo at nakipag-isa, banal. Si Jesus walang pagkakasala, dapat yung mga taong nakipag-isa kay Kristo, pinipilit niya sa kanyang sarili, no, na hindi siya magkasala at sasabihin niya sa Panginoon, Panginoon, hindi ko naman kaya talaga eh. Kapatid, di natin kaya na hindi magkasala. Pero sa pamamagitan ng tulong ng Panginoon, kaya mapagtatagumpayan ng tao na hindi magkasala sa pamamagitan ng tulong ng Panginoon. Kaya't napakalaga ng paghingi ng tulong sa Diyos. Panginoon, hindi ko kayang hindi magkasala, mahina po ako. Ang tao'y marupok, kay daling lumimot. Po ba? Yan ang tao. Marupok, nagkakasala. Pero kapag tumawag ka na sa Diyos, sa tumingi ka ng tawad, palalakasin ka ng Panginoon. Aminin mo lang sa Panginoon, mahina ako, Panginoon. Ang hina-hina ako, tulungan mo ko. At andun agad ang rescue ng Panginoon. Palalakasin ka niya. No? Ilalayo niya tayo sa kasalanan. Kaya't napakalaga ng pakikipag-isa kay Kristo. Mananatili, hindi ka nagkakasala. Talaga. Kung magkasala man, ang bilis ng paa mo at ng tuhod mong lumuluhod sa harapan ng Panginoon, humihingi ng tawad. Amen? Pangatlo, malapit na tayong matapos. Ang bilis. Habaan natin. Kay Jesus, pagkatapos ng awa at pagpapatawad, hahamunin ka niya sa pagbabago ng buhay. Hindi natapos sa pinatawad na niya ang babae. Hahamunin niya ang taong nagkasala ng pagbabago ng buhay. Hindi natapos si Jesus sa salitang hindi rin kita hahatulan. Sabi ni Jesus, wala bang bumato? Nasaan na sila? Di po ba? Panginoon, dapat siyang batuhin. Sino walang pagkakasala at siyang maunang bumato? Tapos ang sabi ng Panginoon, wala bang bumato? Wala na po, Ginoo. Wala na po.
Umalis na po sila. Umalis na po sila. Kapatid, yan si Jesus. Hindi natapos si Jesus sa salitang hindi rin kita hatulan at hindi rin kita babatuin. Dinugtungan niya ito. Ano yung dinugtong ni Jesus? Huwag ka nang magkakasala. Amen? Kaya sabi, kay Jesus pagkatapos ng awa at pagpapatawa, daamunin kanya ng pagbabago ng buhay. Hindi na ngahulugan na pinatawad ka na ng Panginoon, wala ka nang gagawin. May gagawin. Hahamunin tayo, hinahamunin ng Panginoon yung mga taong pinatawad niya ng pagbabago ng buhay. Sa Panginoon, sinabi niya, sin no more, huwag ka na magkakasalang muli. Huwag ka na mamuhay sa pakikiapid, huwag ka na mamuhay sa pangangalo niya. Diba yan yun eh? Ano ba ang pinaparatang sa kanya? Pakikiapid at pangangalo niya. Huwag ka na mamumuhay dyan. Maging tapat ka sa asawa mo. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Kung hindi ka naging tapat sa asawa mo, mula ngayon, dahil ako may karapatan bumato sa iyo, pero hindi kita binato, mula ngayon, dahil nakatanggap ka ng biyaya at habag ko, mula ngayon, huwag ka na mangangalo niya. Huwag mong lolokohin ng asawa mo. Yan yun, mga kapatid. Di po ba? Kasabi niya, huwag ka na magkasalang muli. Oo, nahuli ka nila. Nahuli ka nila ng pangangalo niya. Pero mula ngayon, kapatid, parang ganon, mula ngayon, huwag ka nang mangangalo niya. Yan ang ibig sabihin po ng Panginoon. Yan ang grace ni Lord. Bigyan niya tayo ng bagong simula. Yan si Jesus. Tapos na yung luma mo. Pag ikaw nakatanggap, ang babaeng ito nakatanggap ng habag, ng grace ni Lord, ng awa ng Panginoon, yung luma niya, tapos na kay Lord. Tapos na. Yung pangangalo niya mo, huwag mo nang babalikan. Eto ngayon, bagong simula. Bago ka na. Kaya sabi ng Panginoon, hinahamon kita, huwag ka nang babalik sa kasalanan mo. Parang ganun yun. Romel, huwag ka nang bumalik sa kasalanan. Si Jesus, ganun. Hindi siya natapos sa biyaya at pagpapatawad. Hindi niya kinukonsinti ang kasalanan. Kinukundina ni Jesus ang kasalanan. Kaya ang sabi niya, huwag ka nang magkakasala. Kinukundina niya ang kasalanan, pero mahal niya ang taong nagkasala. Amen? Unawa niya ang taong nagkasala. Pero yung nagawang pagkakasala, kinukundina ng Panginoon. Huwag mo nang gagawin yan. Hindi tama yan. Ngayon, nakatanggap siya ng awa. Nakatanggap siya ng biyaya ng Panginoon. Ano ang sabi ng Panginoon? Bagong simula. Sino dito nakaranas? Sinabi ng Panginoon, bagong simula. Bagong buhay. Bagong ikaw. New creation. Amen? Yang kay Jesus. No condemnation. Walang paghatol. Pero tinuturuan tayo na huwag magkasalang muli. Yun ang kagandahan sa Panginoon. Nagtuturo siya at humihimok na huwag nang magkakasalang muli. Di ba? Ang bait-bait ni Jesus. Ang buti-buti niya. Punong-puno ng awa, hindi natapos sa awa, punong-puno ng pagpapatawad. Hinihimok ang bawat isang pinatawad na mula ngayon, para hindi ka nahuhusgahan, para hindi ka nababatuhin, huwag ka nang babalik sa dati mong pamumuhay. Amen? Ang tao, paulit-ulit, di po ba? Alam nyo, maganda sa mga taong nakatanggap kay Jesus. Pag nagkasala, gaano man kalaki ang pagkakasala. Kahit gabundok pa ang pagkakasala. Pag ang Diyos nagbago ng buhay, grabe. Wala na yung anino ng dati. Wala na. Di po ba? Yun ang maganda kay Lord na wala na yung anino ng dating buhay. Kapatid, nababago yung mga titulo ng mga pangalan nyo.
Di po ba? Sino dito? May patotoo patungkol dun sa nabago ang pananaw ng tao sa kanya. Meron po ba? O dati pa rin? O chismosa yan, chismoso yan. Ang hirap naman nun. Dumadalo yan sa Valenzuela Bethel, chismoso pa rin eh. Di po ba? Ang hirap naman nun. Hindi ganon. Ang taong nakipag-isa kay Kristo, nababago. Di po ba? Nababago. Nagiging iba ang pananaw ng tao. Ano ba ang nakakabit doon sa pangalan ko? Ano nakakabit? Pastor. Pastor. Kapatid, napakalaki ng responsibilidad ng salitang pastor. At dapat ingatan mo yung pastor. Dahil ang tunay na pastor, si Jesus yun. Pinahiram lang sa amin. Si Jesus talaga ang tunay na pastor. Siya yun. Pinahiram. Pahiram lang yun. At dapat mong ingatan yung salitang pastor. Ang hirap pagka sinabi, pastor pa naman yan. Di po ba? Kaya dapat iniingatan. Ay sa amin sa Assemblies of God, may ordination pa. Yung reverend, pag naordinahan, pahihiram sa'yo ng Diyos. Reverend. Eh, sino ba ang reverend? Ang Diyos. Pero naman nakakabit, pinahihiram, pinaaano. Reverend. Di po ba? Ngayon, paano nyo malalaman na naiba na ang tingin ng tao sa paligid nyo? Paano? Naiiba. Naiiba. Isang patotoo. Nung perwisyo pa ako sa lipunan, ang tawag sa akin, masamang impluensya. Sasama kay Romel, masamang impluensya yan. Masasama niyan. Pero nung makilala ko ang Panginoon, tapos no turning back. No turning back. Huwag ka nang babalik sa dati mong buhay. Ang Diyos talaga nag-iiba ng nag-iiba ng yung pananaw ng tao. Hindi mo kailangan hanapin ng respeto ng tao, sa totoo lang. Hoy, respeto mo ko pastor na ako. Dapat irespeto, pag hindi ka nagrespeto sa akin, dadagukan kita. Hindi mo kailangan sabihin yun. Hindi mo kailangan takutin ng tao. Hindi mo kailangan sabihin sa tao, irespeto mo ko, dahil pastor ako. Hindi. Kapag nakita ng tao, at ang Diyos inilagay sa puso ng tao, irespeto mo yan, dahil pastor yan. Ang tao mismo nagre-respeto. Ano sabi ko? Dati, tawag sa akin, marahil hindi lahat pwedeng ganon. Pero pag hindi, sabi ni Belia, pag merong may mga delivery sa bahay, pag tinanong, saan ang bahay ni Romel? Sabi ni Belia, hindi na tayo kilala dito. Totoo, hindi na kami kilala. Kasi sabi namin, hanapin niyo yung Rolly Enriquez. Kasi ang tatay ko kilala. Yun. Si Romel di na. Dating tambay si Romel Hindi na ako kilala. Pero alam niyo, paglabas ko ng bahay, alam niyo, pangalan ko, tawag sa akin, pastor. 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 Pastor, pastor. Tita niyo, dati perwisyo. Masamang impluensya. Ngayon, kung ano yung titulo, hindi mo sinabi sa kanila yon. Sila mismo magsasabi, pastor. Sa inyo, ano yung nakakabit sa pangalan nyo? Alam nyo kung ano nakabit sa pangalan nyo? Anak kayo ng Diyos. Anak kayo ng Diyos. Anak tayo ng Diyos. Yun ang pinakamasarap dun kanino anak yan? Di ba? Yun yung identity. Yun yung pagkakakilanlan Kaninong anak yan? Anak ni Kaganito yan. Sa amin, anak ni Caroli yan. Di po ba? Anak ni Kaganito yan. Anak ni Aling ganito yan. Di po ba? Ngayon, ano ang pagkakakilanlan natin? Ano ang pagkakakilanlan? Anak ng Diyos. Nung kinilala mo si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas, yun ang pagkakakilanlan na sa'yo. Anak ng Diyos yan. Anak ng Diyos. At yung anak ng Diyos, pinatutunayan yan sa buhay ng mga anak ng Diyos.
Sabi ni Jesus, mula ngayon, huwag ka na magkakasalang muli. Kasi mula ngayon, tinanggap mo na ako bilang Panginoon mo, tagapagligtas. Mula ngayon, ang ipamumuhay mo, yung buhay na karapat-dapat bilang anak ng Diyos. Kapatid, karapat-dapat bilang anak ng Diyos. Hindi tayo tunay na anak. Mayroong anak, si Jesus. Inari tayong anak ng Diyos. At bilang mga anak ng Diyos, tinuturuan at hinihimok tayo ng Panginoon Diyos na huwag ka nang magkakasalang muli. Amen? Pero reality, nandito tayo sa daigdig na ito na punong-puno ng pagkakasala at ng mga pagkakataon na pwede tayong magkasala. Kapatid, humingi ka ng proteksyon sa Panginoon. Hinihimok tayo ng Panginoon. Pasakop tayo sa Kanya at bahala ang Diyos mag-ingat sa tao na humihingi ng saklolo. Hindi ko kaya, Panginoon. Magkakasala ako. Andyan agad, gawad ang saklolo ng Panginoon. Nababago ang pananaw ng mundo sa mga taong tumanggap kay Jesus. Sa araw na ito, meron ba tayong pagkakasala? Meron ba tayong tagong pagkakasala? Huwag niyo sabihin. Kay Jesus niyo sabihin. Lihim, kay Jesus niyo sabihin. Wag na sa amin. Wag na sa tao. Kay Jesus natin sabihin. At sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, hinihimok mo ako magbago. Sige, baguhin mo ang buhay ko. Tulungan mo ako. Gusto ko magbago. Gusto ko yung sinasabi niya. Gusto ko ng pagbabago ng buhay. Amen? Sabihin natin sa Panginoon. Mga batid, tandaan natin. Sabi ko nga, ang grace o biyaya ni Jesus ay hindi nagpapahintulot sa atin para magkasala ulit. Ang biyaya ni Jesus ay nagtutulak sa atin para magbago ng ating pamumuhay. Mabuhay ng may kabanalan. Yan ang gusto ng Panginoon. Mamuhay tayo ng may kabanalan. Amen? Paki-reflect nga yung tito. Nandiyan ba yung tito? Tito, yan. Sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Yan po yun. 11 to 12. Ito ang nagtuturo sa atin upang talikuran ang makamundong pamumuhay at pamumuhay at damdaming makalaman. No? At upang, makapamuhay ngayon ng may pagpipigil, matuwid, karapat-dapat sa Diyos. Yon. Ito ang nagtuturo sa atin upang talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman. Amen? Balik mo yung verse 11. Sapagkat nahayag ang kagandahan ng loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan ng lahat ng tao. Nahayag yung kagandahang loob, yung grace ng ating Panginoon. Verse 12, ang sabi, kung nahayag yon, ito naman ang nagtuturo sa atin upang talikuran na ang makamundong pamumuhay. So, yun na nagtuturo sa atin. Yung verse 11 uli nga. Para tayo nasa Bible study. Sapagkat nahayag ang kagandahang loob dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito yung nagtutulak, verse 12. Ito yung nagtuturo sa atin upang talikuran ang makamundo na pamumuhay at damdaming makalaman. Alin yung nagtuturo sa atin? Tinutukoy doon sa verse 11. Kagandahang loob ng Diyos, biyaya at habag ng Diyos. Yun ang nagturo sa atin upang upang talikuran yung mga makamundong pamumuhay, pakikiapit, pangangalo niya, pagsamba sa Diyos-Diyusan, lahat ng makamundong pamumuhay, tinuro sa atin dahil sa biyaya at habag kagandahan loob ng Diyos na ito yung nagtuturo sa atin upang talikuran ng makamundong pamumuhay at damdaming makalaman. Upang makapamuhay ngayon ng may pagpipigil. Ano daw? Pagpipigil, gagawin natin yan. Pipigilin natin yung ating mga makalaman na damdamin. Pipigilin yon upang sabi ngayon nga, makapamuhay ngayon ang may pagpipigil sa sarili, matuwid,
karapat-dapat sa Diyos. Amen. Gusto ba natin maging karapat-dapat sa Diyos? Pagpipigil. Bago na ako, pipigilin mo. Bago ka na pala eh. Sabi ni Lord, sin no more. Huwag ka na magkasalang muli. Para hindi magkasalang muli, alalahanin mo yung kagandahang loob ni Lord. Dati akong ganito. Dati akong ganon. Pero ang buti mo, Diyos, ang buti-buti mo, sa kabila na ang dumi-dumi ko, sa kabila ng ang pangit na salita na sinasabi ng tao sa akin, pero binago mo ako. Hindi mo ako inusgaan. Hindi mo ako binato. Hinango mo ako sa pagkaasala. Ang buti-buti mo, Panginoon, inaalala, pag-alala, yung ginawa ng Diyos na mabuting bagay sa atin. At ito ngayon ang magtuturo sa atin upang talikuran. Tatalikod, dati, nandito ako sa masamang gawa, nakikiapid, tatalikod na ako. Bakit ka tatalikod? Kasi merong nauna na ipinadama sa atin na ang buti-buti ng Diyos. Amen! Sana na-appreciate natin yon. At yun yung magtuturo, wag nyo alisin. Huwag nyo alisin. Yun yung magtuturo sa atin upang talikuran yung mga makabundong pamumuhay at damdaming makalaman. Andito ang pagiging makalaman sa damdamin. Yan. Upang, makapamuhay tayo. Ba't gano'n? Pag gumaganon ako, lumalayo rin. Makapamuhay tayo ngayon ng may pagpipigil. Pag gumaganon ako, lumalayo rin yun. Pagpipigil, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Sino dito gusto maging karapat-dapat sa Diyos? Mula ngayon, pigilin natin ang ating mga sarili. Amen? Tatay ko lasenggo. Tatay ko yan eh. Gusto ko kasi yun. Ang sarap. May kwentuhan, di po ba? May kwentuhan. Inuumaga ako sa inuman. Ang sarap. Gustong gusto ko. Ang pait naman, pero gustong gusto ko. Miyak si Bella. Wala ka. Ayaw niya ng lasenggo eh. Ayaw ni Bella ng lasenggo. Nung binata kasi ko, pumunta ako sa kanya, na laseng, ayaw niya. Muwi ka. We. Uwi talaga ako. Naliligaw eh. Binago ko yung oras ng pag-inom. Gusto ko yung mag-inom eh. Umaga pa lang, inom na ako. Gabi ko dadalo kay Bella. Umaga pa lang, lasing na si Romel. Lasing. Pagdating ko kay Bella, ang bango-bango, bagong ligo na. Tapos meron pa akong pang-spray. Sabi niya, bakit nung binata, ang bango-bango ng hininga mo? Hindi namin pang-spray. Bakit daw ngayon amoy bawang? Kasi kumain ng bawang. May ligaw minom. At hindi ako nabago ni Bella. Hindi ako nabago ni Bella. Hindi rin ako nabago ng mami ko. Kahit anong pagalit ng mami ko, hindi ako nabago. Pero nung nakilala ko si Jesus, wow. Ibang klase si Jesus. Ibang klase ang Panginoon. Binago niya ang panlasa ko. Ayoko na. Walang nagturo sa akin. Walang nagsabi sa akin na huwag ka na uminom. Si Jesus mismo ang nagsabi, huwag ka na uminom. Kapatid, meron ba ditong lulong sa alak? Hindi ko kayo sasawayin. Bahala si Jesus. Amen? Basta ako, pinatutotoo ko yung sarili ko. Di ba? Pinatutotoo ko. Bahala kayo. Basta ako, alam ko, binago ako ng Panginoon. Dumating yung panahon na inuman. Binigyan ako. Kinuha ko. Pero hindi ko ininom. Alam niyo ginawa ko? Sabi ko sa isip ko, it's no longer I got the bet,
but Christ has lived in me. Ano daw? It's no longer I got live it. Ganun. Jokes. Di ba? Hawak mo yung alak. Hawak mo ang beats. Hawak mo. It's no longer I got live it, but Christ has lived in me. Yun yung pinahalala ko sa sarili ko. It's no longer I got live it, but Christ has lived in me. He lives, He lives. Jesus is alive in me. It's no longer I got live it, but Christ has lived in me. Paalala niyo yun. Pag nando ka sa gitna ng tukso, yun yung kahinaan mo. It's no longer I got live it. Huwag yung hawak yung beats. Di ba? It's no longer I got live it, but Christ has lived in me. He lives, He lives. Jesus is alive in me. Nabubuhay si Jesus sa atin. It's no longer I got live it, but Christ has lived in me. Pagka ganyan, mga kapatid, pagtatagumpayin tayo ng Panginoon. Kasi dinideklara natin eh. Amen? Dinideklara natin, nabubuhay na si Jesus sa akin. Nabubuhay na si Jesus sa akin. Patay na ang luma kong pagkatao. Si Jesus na ang nabubuhay sa akin. Amen? Patay na ako sa pakikiapid. Patay na ako sa pangangalo niya. Patay na ako sa alak. Patay na ako dyan. Patay na ako sa drugs. Di po ba lahat? Lahat ng mga pangit. Lahat na patay na tayo dyan. It's no longer I got live it, but Christ has lived in me. Hallelujah. Yan ang Diyos. Kasi nga, kay Jesus, may pagbabago. Kasi nga, no condemnation kay Lord. Hallelujah. Hindi tayo nakaranas nun. Pagtanggap. Tanggap kita, anak. Di po ba? Pagtanggap kay Jesus. Yan kay Lord. Lagi tayong tanggap ng Panginoon. Mga kapatid, sa mundo babatuhin ang makasalanan. At si Satanas ay patuloy na nagsasabing wala ka ng pag-asa. At nararamdaman natin, oo nga, hindi ako karapat-dapat sa Diyos. Pero tandaan, kay Jesus, no condemnation ang taong nagsisisi sa kasalanan at tatalikod sa gawang kasalanan. Kapatid, mahal ka ng Panginoon. Tayo po'y tumayo. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Lord, bagamat ikaw ang may karapatang bumato, dahil wala kang pagkakasala. Pero lahat ng ito, Panginoon, dinala mo sa krus. Hanggang sa krus. Inako mo lahat. Lahat ng kasalanan. Inako mo. Yan ka, Panginoon. Ganyan ka kabuti. Hindi mo kami hinatulan, pero hinatulan ka ng tao. Hinatulan ka ng taong nagkakasala. Hinatulan ka. God, appreciate namin yung ginawa mo sa amin. Sa kabila ng karumihan namin, Panginoon, pero hindi mo kami binato. Binago mo pa kami. Sino kami para pag-ukulan mo, Panginoon? Pag-ukulan mo lang pag-ibig mo, ng awa mo, ng abag mo. Samantalang punong-puno kami ng pagsusuway. Kasi nga na ulo namin eh. Sa kabila ng nilinis mo na, pero bumabalik pa rin. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Pero nga ba ng habag mo? Ang haba-haba ng pag-ibig mo at habag, Panginoon, sa taong nagkakasala.
kaya sukatin ang pag-ibig mo, Panginoon. Panginoon, nawa maging mga anak mo kami. Matutunan namin, Panginoon, kung yung Diyos nga, ikaw nga, Panginoon, di ka kumundi na sa amin. Nawa kami rin, hindi kami magkundi na sa tao, Panginoon. Tulungan mo kami, turuan mo kami. Turuan mo kami, Panginoon. Ilagay mo sa puso namin yung habag, yung awa. Kung paanong kinaabagan mo kami, kung paanong kinaawaan mo kami, ilagay mo sa puso namin upang hindi rin kami kumundi na sa aming kapwa, Panginoon. Ilagay mo po sa amin yun, Panginoon. Kung ano ka, kung ano nararamdaman mong pag-ibig sa amin, Panginoon. Kung ano nararamdaman mong pag-unawa sa taong nagkakasala, Panginoon. Ilagay mo rin sa amin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah.